Naubos na naman nga yung gatas ni Jacob kaya naman nagpabili na naman ako sa asawa ko nung gabi na yan pagdating nga niya galing sa biyahe. Itong 700 grams nga na lactum ay umaabot nga ng kulang 2 linggo ni Jacob dahil nga umiinom nga lang naman siya ng dede bago matulog sa hapon tsaka nga sa gabi. Kulat nga ako dito kasi ang laki ng itinaas ng lactum niya. Dati nga 445 yun, ngayon ay 495 na nga. 50 pesos nga yung nadagdag. Kinaumagahan naman ay nagpabili nga ako ng mansanas tsaka peras na pinabibili ni Jacob dahil yun nga ang request niya. Kung ano nga lang talaga yung ipabili nung anak ko pagdating sa prutas tsaka sa mga tinapay, yun nga lang talaga yung binibili namin dahil kung bibili ka nga ng ayaw niya, hindi nga rin niya kakainin. Katapos ko nga mahugasan yung mga prutas ni Jacob ay hinugasan ko na nga din pala itong binili kong baboy at balak ko nga magnilaga ngayong tanghalian. Mas madalas ngang may sabaw yung niluluto kong ulam dito sa bahay namin dahil yun nga ang gustong-gustong ulamin ng anak ko. Kaya naman minsan kahit nagsasawa na nga ako sa sabaw ay yun pa rin yung niluluto ko dahil nga marami nakakain yung anak ko pagka ganyan ng ulam. Siyempre talagang ganun tayo mga mami na yung mag-a-adjust para sa anak natin, di ba? Hinugasan ko nga lang pala ng 3 beses yung baboy at pagkatapos nga ay nilagyan ko na nga lang yan ng tubig at saka sibuyas. Pagkatapos ay pinalambutan ko na nga yan. Medyo matagal ko nga pinalambutan yung baboy na nabili ko dahil napakatigas nga. At nung malambot na nga yung baboy ay inilagay ko na nga yung patatas tsaka yung saging na saba. Naglagay nga din pala ako dyan ng pamintang buo at pagkatapos nga ay nung naluto na nga yung saging tsaka yung patatas ay nilagay ko na nga rin yung gulay na repolyo. Inamihan ko nga pala yung repolyo na nilagay ko dyan dahil yan nga yung gustong-gusto kong gulay sa may nilaga at saka yung saging. At 2 maliit na patatas nga lang pala nilagay ko dyan dahil hindi nga namin ganong gusto dito sa bahay. Pagkaluto ko nga nung nilaga ay kumain na nga rin kami agad dyan ng tanghalian dahil hindi naman masarap yan pag malamig na. At fast forward na nga mga mare, kinahapunan nga pagkatapos ko nga kumain kanina ay naligo na nga rin ako. Sinamantala ko nga yan habang tulog nga si Jacob at yung pamangking ko sa may kwarto. Dahan-dahan nga lang akong gumalaw dyan para nga hindi sila magising. Napakadiwara pa naman magtiklop mga mare, yung sa pagtatanggal nga lang ng mga hangir ay napakatagal na. Ilang oras talaga ang gugugulin mo magtanggal lang ng mga hangir sa damay damit. Pagkatapos nga pag maliliit pa nga yung titiklupin mo, napakatagal talaga. Kaya naman ako inuuna ko talaga itong mga maliliit na damit ni Jacob na tiklupin para nga mabilis matapos yung mga susunod. Tatanggal ko na nga muna yung mga hanger sa mga damit para nga dire-diretso yung pagtitiklop ko. Kung pansin nyo nga pala mga mare na napapinturahan ko na nga pala ng buong puti itong sa may sala namin. Hindi ko na nga lang kasi nakuhanan ng video nung pininturahan to dahil nga busy rin kami nung mga araw na yon. Hindi pa sana nga ako maglalaba dahil wala pa nga palang 1 linggo yung mga marurumi namin. Kaya lang sinasamantala ko nga maglaba habang nga andito nag-aalaga yung pamangkin ko. Sabi ko maglalaba na nga ako. Kasi ganyan na may nag-aalaga naman kay Jacob ay nasasayangan ako sa oras na wala naman ako nagagawa dito sa bahay. Pagka kasi kaming 2 nga lang ni Jacob na iwan dito ay hindi nga ako nakakapaglinis at nakakagawa sa loob ng bahay namin ng madami. Puro pagwawalis at pag-uurong nga lang yung nagagawa ko pag kaming 2 nga lang ng anak ko dito at wala nga naman magbabantay sa kanya. Napakaiyakin pa naman kasi nung anak ko lalo nga at wala nga siyang kalaro. Kaya nga sabi ko sa pamangking ko, tamang-tama nga lang yung pagbabakasyon niya dito para naman may mag-alaga kahit papano kay Jacob at makapaglinis-linis ako sa loob ng bahay lalo na yung mga nasa sulok-sulok. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Bye!